Na-imagine mo na ba ang isang perpektong mundo? Yung walang giyera, kahirapan o krimen? Kung oo, hindi ka nag-iisa. Si Plato, inimagine niya ang isang maliwanag na republika na pinamumunuan ng mga pilosopong hari. Maraming relihiyon ang nangangako ng kaligayahan sa kabilang buhay, at sa buong kasaysayan, iba't ibang grupo ang sumubok na bumuo ng paraiso dito sa lupa. Ang libro ni Thomas More, noong 1516 na Utopia, ang nagbigay ng pangalan sa konseptong ito, Griego para sa walang lugar. Kahit na ang pangalan ay nagpapahiwatig ng imposible, ang modernong siyentipiko at pampulitikang pag-unlad ay nagbigay ng pag-asa sa mga pangarap na ito. Sa wakas ay nagiging realidad, pero paulit-ulit, naging bangungot lang sila ng giyera, tagutom, at pang-aapi. At habang nagsimulang questionin ng mga artista ang utopian thinking, ipinanganak ang genre ng dystopia, ang hindi magandang lugar. Isa sa mga pinakaunang dystopian works ay ang Gulliver's Travels ni Jonathan Swift. Sa kanyang paglalakbay, nakakatagpo si Gulliver ng mga fictional societies na ang ilan ay sa simula ay mukhang kahanga-hanga, ngunit lumalabas na may malalaking depekto. Sa lumilipad na isla ng Laputa, ang mga siyentipiko at social planners ay gumagawa ng mga magagarang at walang silbing plano habang pinapabayaan ang praktikal na pangangailangan ng mga tao sa ibaba. Atang, o yung mga nakatira sa perpektong lohikal na pagkakaisa, wala silang tolerance sa mga imperfection ng totoong tao. Sa kanyang nobela, nagtatag si Swift ng blueprint para sa dystopia. Ini-imagine ang isang mundo kung saan ang ilang trends sa kontemporaryong lipunan ay dinadala sa sukdulan, inilalantad ang kanilang mga nakatagong depekto. At alam mo, ang mga susunod na siglo ay magbibigay ng maraming material. Ang industrial technology na nangakong palayain ang mga manggagawa ay ikinulong sila sa mga slums at pabrika sa halip, habang ang mga tycoon sa yumaman, honestly, mas mayaman pa sa mga hari. Pagsapit ng huling 1800, marami ang natakot kung saan maaring humantong ang ganoong kondisyon. Si H.G. Wells, sa The Time Machine, inimagine niya ang mga upper classes at manggagawa na nag-evolve sa magkahiwalay na species. Habang ang The Iron Heel ni Jack London ay naglalarawan ng isang tyrannical oligarchy na naghahari sa mga naghihirap na masa. Ang bagong siglo ay nagdala ng mas kapana-panabik at nakakatakot na pagbabago. Ang mga medical advances ay ginawang posible na lampasan ang biological limits. Well, at least to some extent. Ang mass media ay nagpahintulot ng instant communication sa pagitan ng mga leader at ng publiko. Sa lahat ng ito, ang mga mamamayan ng Brave New World ni Huxley ay genetically engineered at conditioned upang gampanan ang kanilang mga social roles, habang ang propaganda at droga ay nagpapanatili sa lipunan na masaya. Malinaw na may nawawalang mahalagang elemento ng tao, pero alam mo, ang mga pinakakilalang dystopias ay hindi naman pala imaginary. Habang nagdurusa ang Europa sa unprecedented industrial warfare, nagkaroon ng kapangyarihan ng mga bagong kilusang pampulitika. Ang ilan ay nangakong burahin ang lahat ng social distinctions, habang ang iba ay naghangad na pag-isahin ang mga tao sa paligid ng isang mythical heritage. Ang resulta ay real-world dystopias, kung saan ang buhay ay lumipas sa ilalim ng mapagbantay na mata ng Estado at, honestly, ang kamatayan ay dumating ng may walang awa na kahusayan sa sinumang hindi kabilang. Maraming manunulat noong panahong iyon ay hindi lang nagmamasid sa mga horrors na ito, kundi naranasan din nila. Sa kanyang nobela, nakita natin ang Soviet writer na si Yevgeny Zamyatin na naglalarawan ng isang hinaharap kung saan ang free will at individuality ay inalis at ipinagbawal sa USSR. Ang libro ay nagbigay inspirasyon sa mga author tulad ni George Orwell, na talagang lumaban sa front lines laban sa fascism at communism, habang ang kanyang nobelang Animal Farm ay direktang nangmock sa Soviet regime. Ang klasikong 1984 ay isang mas malawak na kritika ng totalitarianism, media at wika. At sa USA, ang It Can't Happen Here ni Sinclair Lewis ay nag-imagine kung gaano kadali ang demokrasya ay nagbigay daan sa fascism.
So, sa mga dekada pagkatapos ng World War II, nagsimulang magtaka talaga ang mga manunulat kung ano ang maaring ibig sabihin ng mga bagong teknolohiya tulad ng atomic energy, artificial intelligence at space travel para sa kinabukasan ng sangkatauhan. Sa halip na mag-focus lang sa mga super shiny, optimistic visions ng progress, madalas nilang ipinakita ang mas madilim na bahagi. Hindi lang sa mga libro na natili ang dystopian science fiction. Lumawak din ito sa mga pelikula, comics at laro. Alam mo, ang mga robot ay bumaling laban sa kanilang mga gumawa, habang ang mga TV screen ay nag-broadcast ng nakamamatay na mass entertainment. Ang mga manggagawa ay nagtatrabaho sa mga space colonies sa itaas ng isang mundo na may depleted resources at overpopulated, crime-plagued cities. Gayunpaman, ang politika ay hindi kailanman malayo. Ang mga gawa tulad ng Dr. Strangelove ay nag-explore ng totoong banta ng nuclear war, habang ang Watchmen ay nag-explore ng totoong banta ng nuclear war, habang ang V for Vendetta at The Handmaid's Tale ay nagbabala kung gaano kadali mawala ang ating mga karapatan sa isang krisis. At alam mo, ang dystopian fiction ngayon ay patuloy na nagre-reflect ng modernong anxieties tungkol sa inequality, climate change, kapangyarihan ng gobyerno, at global epidemics. Kaya, bakit pa mag-abala sa lahat ng pessimism na ito? Dahil sa puso nito, ang mga dystopias ay cautionary tales, hindi tungkol sa isang partikular na gobyerno o teknolohiya, kundi ang mismong ideya na ang sangkatauhan ay maaring hubugin sa isang perpektong forma. Balikan mo ang perpektong mundo na ini-imagine mo. Na-imagine mo rin ba kung ano ang kailangan para makamit ito? Paano mo mapapakilos ang mga tao na mag-cooperate at paano mo sisiguraduhin na magtagal ito? Ngayon, tingnan mo ulit, mukha pa rin bang perpekto ang mundong iyon?